Dahil sa ingay, siya ay nagising sa tahol ng kanilang aso. Pagpunta niya ay napansin niya na may magnanakaw. Akma sana siyang tatawag nang bigla siyang tinutukan ng babae at nakilala lamang niya ito dahil sa kanyang tattoo. Nakita pala ng anak niya ang magnanakaw at hinarap. Narinig naman ng isa at tumalikod, nang akmang papalunan niya at siya ay natigilan at tumakbo na sila at nasuntok ang kanyang anak. Nagalit ang anak niya at nadismaya ang kanyang asawa sa nangyari. Dinamaya naman siya ng bunsong anak na ibalik ang pusa. Kinabukasan, may project ang anak tungkol sa mga veterans at tumanggi siya. Paglabas nilang mag-ama, minaliit naman siya ng kapitbahay. Sa trabaho, nalaman ng kanyang bayaw ang nangyari at binigyan siya ng baril at ito naman ay kanyang itinago. Bigla naman na dumating ang biyenan at sinasabing bilhin na niya ang kanilang negosyo upang magretiro na. Tumawag naman siya sa kapatid na matagal na di nakikita at naikwento ang nangyari at pinayuhan siya na huwag gagawa ng di maganda. Kinagabihan, nasa hapagkainan sila ng maalala ng bunsong anak ang pusa na kanya naman na naisip. Nagpunta naman siya sa kanyang ama at kinuha ang lumang FBI badge at pumunta siya sa lugar ng tatuan. Hinamak siya doon at habang nagtatanong siya ay napansin ng isa ang kanyang marka. Bigla silang natakot at binigay agad ang mga impormasyon. Pinuntahan niya ito at kinuha ang kanyang relo sabay tutok ng baril sa lalaki. Kinukuha niya ang pusa at bracelet nito. Maya-maya narinig niya ang iyak ng sanggol at nakasuot dito ang bracelet. Paglabas niya ay pinagsusuntok niya ang pader dahil sa awa niya sa mga iyon. Samantala, ilang kalalakihan ang pilit na pumapasok sa isang bus, at may magandang dalagang pasahero. Walang nagawa ang babaeng driver kundi papasukin sila. Sa dulo siya pala ay kanina pa nakatingin habang binabastos ang pasahero. Tumayo siya at pumunta sa driver at sinabing lumabas at isarado ang pinto. Tinanggal niya ang bala ng baril niya at namangha ang iba at isa-isa na niya itong nilabanan kahit gaano kalalaki hanggang sa ang pinuno na ang kanyang pinabagsak. Pagkatapos humingi siya ng paumanhin sa driver. Pag-uwi niya ng bahay ay nadatnan siya ng asawa na naghihintay at tinatanong kung saan siya nagpunta. Tinugon naman niya ito na matagal na silang di nagtatabi. Matapos magamot habang nakahiga sila ay tinanggal ng asawa ang una na nakapagitan sa kanila. Isang lalaki naman ang bumaba sa tapat ng isang malaking club. Pagpunta sa harapan ay bigla na lang kumanta at sumayaw hanggang matapos ito. Pagkatapos ay hinarap niya ang mga kasamahan at isa ang nagkomento na kulang siya sa kumpiyansa at maya-maya isang bodyguard ang tinapos sa harap nila at tinanong niya kumpiyansa ba? Pagkatapos noon ay nakatanggap siya ng tawag at nadatnan niya ang kapatid na nakaratay at malala at pinuntahan ang nakasama ng kapatid at ikinwento lahat. Dumaan ng ilang araw, pinuri ng ama ang kanyang anak sa pagtatanggol sa magnanakaw. Maya-maya ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigan at sinabi na kapatid ng isang kinatatakutang tao ang nakabangga niya. Samantala tinakot naman ng tao na ito ang isang ahente ng pamahalaan para ibigay ang impormasyon sa taong nanakit sa kanyang kapatid. Kakain na sila nang maramdaman nila na may sasakyang padating. Agad niyang pinababa sa basement ang pamilya at inilock at sinabing huwag tatawag ng pulis. Hindi alam ng mga ito na nakaabang na siya at isa-isa niyang tinapos ang mga ito pero di niya namalayan na may taser gun ito at siya ay bumagsak at dinala sa sasakyan. Inikot naman niya ang kanyang wrist upang makawala sa posas at bumangga at tumaob ang kanilang sinasakyan dahil sa tulong ng fire extinguisher. Nagmadali siyang bumalik sa bahay at tinawagan ng ama at pinaalalahanan ito. Pagkatapos kinuha niya sa basement ang mag-iina, sila ay namanghahabang tinatakpan ang mata ng bunsong anak dahil sa nakakalat na bangkay. Sabay sinabi sa asawa na pumunta muna sa ligtas na lugar at tumugon ito na mag-iingat. Pagkaalis ng mag-iina ay kanya namang inipon ng mga namatay at sugatan. Napaupo siya at naikwento na isa siyang kilabot na assassin ng mga taong mahirap lupigin, at isang araw nga ay mayroon siyang tao na pinalaya at nakita niyang nagbago at bumuo ng pamilya at doon naisipan niyang magretiro at bumuo rin ng pamilya. Kinuha naman niya ang litrato nila ng pamilya habang umaapoy ang bahay na kanyang sinilaban upang maiwasan ang ebidensya na makapagtuturo sa nasabing insidente. Samantala dalawang assassin nang pumunta sa ama niya na nagkukunwaring natutulog. Akmang babarilin nila ito ay inunahan sila ng shotgun at bumagsak ang dalawa. Isinabog naman niya ang bar na ginto sa bayaw at biyenan at sinabing umalis na sila doon. Napanood naman ng lalaki ang nangyari sa mga tauhan. Sa bodega inipon lahat niya ang mga armas at tinawagan ng ama at kapatid.
Pinuntahan muna niya ang mga mahahalagang kayamanan ng lalaki at lahat ng pera ay sinunog. Natagpuan na lang ang sarili na nakapalibot sa mga kalaban, ngunit nang akma na siyang sunggaban ay nakita nila ang explosives at detonator sa kamay at hinayaan siyang lumabas. Sumunod naman sa factory ang pinuno kasama ang mga tauhan at doon ay pinakita nila ang kanilang galing sa pakikipaglaban kasama ang ama at kapatid niya, bagamat marami ay nagawa nilang lipulin sila. Hanggang sa huli ay napatay niya ang pinuno sa pamamagitan ng explosives na agad na ikinamatay nito. Ganoon na lamang ang pasasalamat niya sa kapatid at ama sa pagdamay sa kanya. Pagkatapos noon nadatnan na lang siya sa presinto na may kasamang pusa at tinatanong kung sino siya at nalaman nila kung sino siya at hindi na siya kinasuhan. Lumipas ang buwan habang humahanap sila ng bagong bahay ay may tumawag at sinasabing kailangan muli ang serbisyo niya, samantala ang ama at kapatid ay lumayo na sa kanilang lugar. Sinasabi dito na kayang tiisin ng ama na tawaging duwag. Pero kapag pamilya na ang nakasalalay ay lalabas na ang tunay niyang katauhan. Like and subscribe lang po.